Hello. Kumusta? Mayong adlaw kanon tanan mga kaigsunan mga kasampiak. So here we go again. Buhay Amerika Duterte royalist magaingon nga kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kaniya sa pagtindog. So time check mga kasampiak, it is now 5th of December 2024, Thursday na po dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampiak, itong lagi kong sinasabi na kung saan man kayo sa mundo, sanay na sa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Laging alagaan nating sarili. Kahit ano tayo mahirap, importante tayo, mayaman tayo sa about health. As always, healthy lang tayo kasi aanhin natin yung yaman ng mundo kung tayo meron tayong mga debilitating illness, mayroon tayong mga diseases, mga life-threatening diseases, ganun. O kung baga baliwala ang lahat ng ito. So always pray as always. Yung Panginoon, yung sa taas, yung pong may kapal, yan yung kung baga timon. Kung baga yun yung natin, radar. Kung baga reference point in life. Kung baga lahat ng mga natin, hirap ng mundo, lahat natin mga encouragement, lahat ng mga pagsasakripisyo para sa pamilya natin, meron tayong guidance doon sa taas. So, at malit-mali kayo, inanyayahan ko na magsampiak mo lang yung Tumuti kong channel and done already. So, ano bang pwede natin pag-uusapan ngayon? So, alam naman natin, as always, ito yung lagi kong sinasabi, mga kalaban ni Tatay Digong, ni Inday Sara, double time, triple time, quadruple time, yung mga pinagagawa nila, mga extracurricular activities para lang pabagsakin itong mga Duterte. So, lahat yan demolition job. Kasi takot na sila, may phobia na sila, na makabalik ang mga Duterte kasi tiba-tiba na sila ngayon. Yung kumbaga lahat na sila nagtutulong-tulong na. Kumbaga gusto nilang nag-file na sila ng impeachment complaint ngayon versus against Inday Sara Duterte. Kumbaga yung ang bigat ng nila, hindi parang lang, yung walang bigat yung nila, yung impeachment complaint nila eh. So kumbaga dito na ang unang nag-file mga Akbayan, yung Makabayan Black, sila man yan, Akbayan, panahon pa yan ni si Risa Hontiveros, Akbayan yan eh. Tapos itong Makabayan Black, sila si Sator Ocampo, tapos yung mga pare pa dyan, sila mga Brusas, si yung Ngiwi na congressman, silang lahat na, mga Dilima, Laylay Dilamay, si Sabakwin, kung baga lahat na sila pinagtulungan nila si Inday Sara. Kung baga baliktad na ngayon, itong mga mabuting tao, yung nasa gobyerno na, yun na yung mga pinapakulong ng mga kriminal, mga convicted criminal katulad ni Castro na magnanakaw ng mga bata, nangingidnap rebellion pero walang nangyayari. Kung baga lahat ng mga criminals, mga drug lord pinalabas na nila mga protector tulad ni Laylay Dilamay, nila ni Kerwin Espinosa, mga mabilog nagtago dati ng 6 years after ng administration ni Tatay Digong, bumalik ngayon nagdadrama pa doon sa Congress, doon sa Reptiles family. So kung baga lahat ng mga criminals ngayon, lahat ng mga mandurobo, lahat mga kabalbalan nilang ginagawa ngayon, gusto nilang balikan si Tatay Digong kasi lahat sila manatulong-tulong na, mga oligarch, lahat na sila. Kung baga tayo, susuportahan natin sila Tatay Digong kasi once and for all, once in a lifetime nung tayo nagkaroon ng mabuting namumuno sa atin, at nakikita natin sa anak niya na si Inday Sara na magpatuloy siya yung totoong unity and continuity sa tatay niya, hindi yung manggagamit na si Budol Marcos Jr. na nagamit tayong lahat, nabudol tayong lahat. Kung magpabudol tayo uli, maging tanso na tayo. Kumbaga may karapatan na magagalit na talaga ng husto itong mga hindi nabudol. Kumbaga ito yung may kasabihan kasi para ito sa mga manggagamit nila, mga Marcos, nila mga Romualdez, nila Aimee, once the rain is over, an umbrella becomes a burden to everyone. That's how loyalty ends when benefit stops. Not every smile is genuine. So in the other words, ito si Inday Sara, once the rain is over. So over na kasi nagamit na si Inday Sara. Kumbaga pwede na silang itichapira kasi tapos na sila eh. So an umbrella becomes a burden to everyone. So ngayon hindi na mapasunod nila si Inday Sara, burden na siya, kumbaga bago na siya, kumbaga
ay busit na sila kay Inday Sara kasi gusto nila magnakaw, hindrance Inday Sara, blockage diyan kung baga hindi sumusunod sa utos nila So that's how loyalty ends when benefit stops. So hindi na sila benefited kay Inday Sara, kung baga gusto na nilang gusto na nila patalsikin, pwede na nila patayin, ganun lahat-lahat na, di ba? May na threat na sa life ni Inday Sara. So not every smile is genuine. So kung baga dati pakitang tao lang sila, naka-smile ganun kasi ginagamit pa nila si Inday Sara. Yan yung they lied through their teeth, but behind their back they have their steely knives ready to stab Inday Sara, the Duterte family and subordinates. Ganun. Ito din si Laylay Dilamay, mayroon dito yung post ni Sasrugando Sasot. Saan ba yun? Titingnan ko. Hindi ko na makikita dito Bilib ako kay kay Sas. Marami siyang mga grabe mag-research. Basta mga kabulastugan mga ginagawa ni ni Dilima nung panahon niya. Kasi ngayon, di ba, tinutuligsa lang natin itong itong si Inday Sara yung 125 million. Pero itong kay sobra-sobra pa tong Laylay Dilamay. Tingnan nyo source nito sa 2015, COA, Department of Justice report. Si Laylay Dilamay sa Bakwin ay naging Department of Justice Secretary hanggang October of 2015. Ayon sa 2015 COA audit report, Department of Justice, ang Department of Justice ay mayroong 91.8 million confidential funds na walang disbursement butchers. See? Tapos meron din siyang 123 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Tingnan mo. Tingnan nyo. Yan yung source. COA of 2015. COA report yan tingnan mo yan. Asan na yung pira na yan, Laylay Dilamay. Tapos meron ka pang doon sa ginawa mong anong tawag itong bilibid. Ginawa mong kusina, doon kayo nagluluto ng mga shabu. Wala. Tapos yung mga runners mo, yung mga nasa gobyerno at sila si Jonel, sila mga Dayan, ganun. At tinikman mo rin. So wala talaga itong gobyernong ito. Basta tayo magpapasalamat tayo na hindi ako Katoliko ako, pero hindi ko believe sa Katoliko. Kasi ultimong si HR, ultimong mga pare, tinutulog sa nila si Tatay Digong nung panahon niya na gumawa siya ng tama. Pero ngayon, tikom yung bibig nila. Wala silang pakialam na maraming mga kabalbalan, maraming mga abuses katulad na sa KOJC. Kahit sa panahon ni Tatay Digong, yung mga pinapatay ng mga kriminal, mga drug lords, mga pushers, mga drug addict, wala silang pakialam. Kung baga, yung interest lang nila, doon lang sila sa pira. Kung kaya wala akong believe, itong mga pare ngayon, instead na mayroong unity para magkakaisa tayo, gusto nila sumama sila sa pag-file ng impeachment ni Inday Sara. So tayo para makawatak-watak, instead magkabuklod-buklod tayo, magkabuo tayo. So bilib ako sa bilib ako sa Iglesia ni Cristo, parang kay OGC din na may prinsipyo sila Kung baga unity sila yung totoong may unity. Tingnan mo, ngayon si Makoy Marcos Bangag Jr. Sinang-ayunan siya ng Iglesia ni Cristo na sabi na si Inday Sara ay unimportant, hindi na dapat na impeach pa. Kung baga nagdrama siya ngayon, sinang-ayunan siya, ginawa na nabitag siya. Kung baga sa sariling sariling bibig statement ni Makoy Jr. Siya yung mismong na nabitag or sa anong tawag ibig sabihin diyan. Ibang salita niyan. Basta siya yung nakuha sa kanyang sariling patibong Sinangayunan siya, sabi okay, itong Iglesia ni Cristo. Sila mga peaceful rally, sila. Kung baga pasalamat tayo sa kanila kasi ngayon meron na tayong kakampi. Hindi may prinsipyo itong mga Iglesia ni Cristo. Hindi sila tulog. Hindi katulad ng mga Katoliko. Katoliko ako, pero wala akong believe talaga. At magpapasalamat din tayo sa mga brothers and sisters natin na mga Muslim na laging nasa likod ni Inday Sara. Kumbaga sila para sa tama. Panahon ni Tatay Digong, wala tayong masyadong problema sa kanila. Kasi nakikinig sila at nakinig din si Tatay Digong. Kumbaga
communication lang talaga ang ano karapat dapat para magkaano tayo, kasi hindi pwede magpataasan tayo ng ihi, magpataasan puro tayo ng ego, ganun. Walang mangyayari, walang patutunguhan itong bansa natin habang itong mga politiko nating busy sa pagnanakaw. Itong ating bansa ang dali ng masakop ng ibang bansa kasi yung taga-ibang bansa nagpapalakas ng mga bansa nila, sariling bansa, habang itong mga politiko natin walang pakialam. Kasi pag magigira tayo, itatakbo naman yan sa ibang bansa, mayroon man sila mga magaganda, magagarang mga luxurious na mga bahay, ganun. Kawawa ano itong nasa baba at saka yung sa mga middle class. So wala talang patutunguhan itong gobyernong ito. Kumbaga ano na tayo nasagad na kumbaga enough is enough, tama na, di ba? Kasi masakit isipin katulad ko, isang OFW, ganun. Yung mga taxes natin mga OFW, ganun, ipapadala natin sa Pilipinas. Tapos pag-uwi natin, yung mga pamilya natin nandun sa Pilipinas, halimbawa yung mga may mga anak or mga ano, may mga asawa ganun na mga nandun sa Pilipinas, naging bangag na, ganun, naging ade, ganun, naging pushers na yung mga anak, ganun. Wala. Kumbaga pinatay mo yung pangarap nila sa buhay. Anyway, makasampi hanggang dito lang muna kasi nandito na rin yung mga workers pang umaga So as always, lagi tayong magmamasid, lagi tayong magdarasal sa Poong May Kapal, nagabayan tayo, ang ating ipagdasal din natin ang ating gobyerno na sana magising sila, na hindi lang yung hindi lang yung pang sarili nilang interest, kumbaga ang pangkalahatan, sana magising sila. At lang mga subyak, hanggang dito lang muna. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Thank you.